Ayan po guys, magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging upload po ni Krishna. I believe this was a vlog from July 25, 2026. Kung saan nga po is may portion or may parte nga po doon na ipinakita nga po ni Krishna yung update nga po sa kanyang bahay. Specifically doon sa second floor po ng kanyang farmhouse kasi nga po pinag-usapan po nila or nag-usap sila ng kanyang foreman kung ano nga ba yung plano sa taas kasi yung pintuan daw po, yung plano talaga ni Chris na dati is isang pintuan lamang, but then naisip po yata niya na mas maganda yung sliding door, which is mas maganda naman talaga especially kapag T-race tapos sa harap is overviewing, so maganda talaga yung sliding door. So yun po yung naging plano po ni Chris na. At yun nga po, umakyat nga po siya doon sa second floor at talagang grabe guys, napakaganda po talagang tingnan ng paligid po ng farmhouse ni Chris, especially sa second floor kasi kitang kita po talaga yung ganda ng paligid. At I believe doon sa front ng kanyang T-race is may plano si Chris na putulin po yata yung mga kahoy doon sa harap para makita po talaga yung ganda ng harap pa, yung overviewing po talaga. So talagang nakaka-excite lamang po guys na matapos na po itong farmhouse ni Chris na kung hindi po ako nagkakamali, parang July 9 po yata simulan ito, di ba? Then ngayon po is July 27. Parang nasa mahigit 2 weeks na po since nasimulan po ang farmhouse ni Chris na at napakalaki na nga po ng kumbaga improvement nito, development I mean. And I'm sure na sa mga susunod na araw, susunod na linggo is panigurado po akong sobra na po itong magiging maganda. Sobra na pong makikita po natin yung ganda po talaga nito. At hoping nga po na bago siya mag-birthday, so August 26 is matapos na nga po ito. Pero kung hindi man, pero at least siguro makita na po natin na may bubong na, meron na pong dingding ganoon po. So nakaka-excite lamang po. At inulit ko nga po na napakaganda po talaga nito, especially sa second floor. Napakagandang tambayan. Alam mo yung nasa T-race ka, nagkakape, tapos nakatingin ka sa overview sa paligid, napakaganda, maraming mga puno, mga halaman, mga bulaklak, mga hayop. So talagang feel ni Krista dito yung farmhouse na feels talaga. Kaya nakaka-excite lamang at syempre gusto po natin i-congratulate si Krista kasi nga po hindi po biro magpagawa ng bahay or ng farmhouse guys, napakalaki po ng gastusin. Maging si Krista nga, di ba, hindi po niya akalain na ganito po yung kalaki yung magagastos po niya. Kaya nga po panay vlog po siya ng sa ganun is talagang may panggastos po siya, pandagdag gastos po sa kanyang farmhouse kasi iba na kasi yung panahon ngayon, napakamahal po talaga ng mga bilihin, especially ng mga materials. Itong mga tubular pa lang na ginagamit po na is napakamahal na po nito. But then alam ko na kapag natapos na po ito is panigurado po akong very satisfying ito. Talagang matanggal po lahat ng stress ni Chris na kapag nakita na po niya yung final result talaga ng kanyang ipinapagawang farmhouse. At inulit ko nga po na sliding door po yung yung plano po nila sa taas. So alam mo yung pagkagising mo sa umaga, bukas ka agad ng sliding door. Then pagkalabas mo, matik, kita mo na agad yung yung kagandahan ng paligid. So di ba nakaka-excite? So sana i-open ni Chris na ito in public para mabisita rin po ng mga ng mga sumusuporta at nagmamahal po sa kanya. At alam mo guys, ni Chris na napakabuti rin po talaga ng amo. Di ba dati is nagbigay po siya ng bigas tsaka ulam, specifically isda po sa kanyang mga panday. And this time naman po is nagbigay po yata siya doon ng pangmeryenda po. So talagang napakabuti po ng puso kasi ito pong mga trabahador po niya, trabahante po niya is pakyawan kasi ito. So hindi sila libre sa pagkain, sa merienda. So kumbaga sila mismo yung bumibili ng sarili nilang pagkain, sariling merienda. Pero si Chris na kasi nga po napakabuti ng kanyang puso, napakabuti na amo. So talagang binibigyan po niya, hindi man siguro palagi, pero talagang may mga pagkakataon na binibigyan po niya ng bigas, ulam, at mga merienda po ang kanyang mga tauhan or mga trabahante po doon. So ibig sabihin is napakabuti talaga ni Chris na napakabait talaga, matulungin. Kasi alam po niya na medyo mahal talaga yung bilihin din po ngayon. So para at least maka-less din po sa gastos itong mga panday po niya. So kumbaga nag-i-initiate na lang din po siya na tulungan po sila since ginagawa naman po ng mga panday ang kanilang best para talaga magawa ng maayos at maganda itong farmhouse nga po ni Krishna. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento.
From Marina Corp, napakaswerte ng mga trabahante kasi super bait ng amo nila na si Dai Krishna. Stay healthy and pretty Dai Krishna, aka Peking Koreana. Nood na tayo and no skip ads para marami pa siyang matulungan. Yung nga po yung sinasabi ko guys na napakabait na amo ni Krishna kaya sobrang swerte po talaga ng kanyang mga trabahador. Maging yung mga jornalista, di ba, napakaswerte. Kasi nga po, napakabait ni Krishna. Talagang alam kasi ni Krishna yung hirap na pinagdadaanan din po ng mga trabahador po niya kasi nga po lumaki sa hirap si Krista, so alam niya na mahal din po yung mga bilihin ngayon, so kailangan din nila na kumain naman, hindi naman pwedeng hindi kumain, di ba? So naisip ni Krista na kumbaga initiative na lamang ni Krista na tulungan sila sa pagkain kahit na may sahod sila, ay yun, tinutulungan ni Krista mga ito sa pagkain kahit na hindi palagi, paminsan-minsan lang, pero alam kong para sa mga panday, sa mga ano po niya doon, trabahador, is malaking bagay na po ito sa kanila at alam ko na mas gagalingan pa nila ang kanilang trabaho, mas magiging pulido ang kanilang trabaho kasi nga po alam nila na napakabait po ng tao na ginagawaan po nila ng bahay. Ang hilapit regal, magandang gabi Bibi Loves Krishna, malapit na matapos ang farmhouse mo, ang ganda niyan, pag matapos na yan, konting tulog na lang, matapos din yan, nakakatawa naman si uncle mo, joker din pala siya, nawala. Ang stress ganyan lang always happen. Si uncle po talaga niya, si Tito, Mr. King Kong. Ayun, talagang ano po siya, palabiro po talaga siya. Siguro si Chris na po is nagmana po sa kanya. At yun nga po, mga ilang tulog na lang talagang matatapos na po itong farmhouse ni Chris na. Kaya abangan po natin always ang update po sa pinapagawang farmhouse ni Chris na. Barbara Santos, nakakatuwa at ang saya ko kasi makikita mo na natin ang iyong pinaghirapan. Nakikita ko saya mo pagkasama mo mga pamilya mo. Enjoy mo lang at mag-vlog na lagi. Ingat ka, love you na. O naman po, namang sasaya pa sa puso ng mga tao kapag pamilya po yung kasama. Although masaya po tayo kapag kasama po natin ang ating mga kaibigan, mga barkada, pero iba talaga yung saya kapag pamilya po ang kasama. Taisi Tyson, hello Krishna, congrats. Unti-unti mo nang natupad ang inyong mga pangarap. Pagpatuloy mo lang at ingatan palagi ang iyong sarili. God bless always from Digo City. Yun nga po yung nakakatuwa kasi unti-unti na talagang natutupad ni Krista yung mga pangarap po niya. At isa po itong farmhouse po sa pangarap po niya. So yun, sana pagkatapos ng farmhouse is magtuloy-tuloy pa yung mga pangarap po niya. Kasi I believe may plano din po siya na pagawaan din po ng sariling bahay ang kanyang mga magulang. Ana Marie Turible, ayan. Hi, good evening, Dai Krishna. Padayon sa imong kabutan na anak, sipag at syaga para makaahon sa hirap ng buhay. Ikaw ang susi na mabago ang buhay niyo. God bless everyone. Love, love lang. Opo, sa ngayon po, si Krishna po talaga yung kumbaga may mas malaking chance po or mas malaking kakayahan po na mabago ang buhay po ng kanyang pamilya since kumikita nga po siya ng, hindi man kalakihan pero kumikita po talaga siya ng tama din po sa pag-vlog. At alam po kapag magtuloy-tuloy po ito, so panigurado po akong maiahon po niya sa kahirapan po ang kanyang pamilya. Batch Loyax, ito ang gusto ko ng mga vlog, pinapakita ang mga simpleng gawain sa bukid gaya ng pagpapatuka ng manok. Swerte ang mapangasawa ni Chris na di maarte pwede kahit anong gawain sa bukid. Yung ibang babae ngayon, pasosyal ang dating maarte. Yun, mostly po talaga, hindi man lahat pero mostly talaga sa mga kaedad ni Chris na 21 years old, talagang paarte-arte, gala dito, gala doon. Kung may trabaho man, waldas dito, waldas doon sa sahod, di ba? Si Chris na iba siya talagang masinop, masipag, then talagang very family oriented. Mas inuuna po ang pamilya, mas inuuna po ang pangangailangan ng pamilya bago ang pangangailangan ng kanyang sarili. At talagang si Chris Nice, kahit saan ilagay, kahit anong trabaho is kayang-kaya. Kaya napakaswerte talaga kung sino man ang mapapangasawa ni Chris na. Marie Chris Moliera, wow, super nakakatuwa. Malapit na ang dream house ni Bibi Loves Krishna. Nood lang kami para sa'yo, Krishna, nang dahil sa'yo magkakaroon na ng bahay ang pamilya mo. Yan. Actually, yung farmhouse po is, I believe, para yan sa kay Krista or siguro para din sa kanyang lola kasi malapit lang doon. Pero yung sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, may ibang plano po si Krista. Parang nasabi po niya dati na bibili pa siya ng bagong lupa yata para sa kanyang mga magulang, then doon naman niya ipapatayo ang bahay ng kanyang mga magulang. So siguro kung matapos na itong farmhouse po niya, baka sakali na doon muna pansamantala ang kanyang pamilya. Hindi ako sigurado sis, malayo kasi yung Damilag sa Miluya, I believe. So may sakahan kasi sila doon, so baka medyo malalayuan sila. So mas ideal po yung siguro kung makaipon ulit si Chris na magkaroon ulit ng pera, kasi yun naman ang plano talaga niya na mag-ipon po ulit para makapagpatayo po ng bahay talaga sa kanyang pamilya, na doon lang din po sa kanila sa Damilag para malapit lang din sa kanilang
sakahan. So abangan din po natin yon. Alam ko na mangyayari at matutupad din po yun. From Elsa Kurum, evening ang babaeng maganda namin, konting kembot pa matatapos na ang farmhouse. Salamat Krista sa napasaya lalo kasama mo ang tito mo sa vlog mo at si papa mo nakakatuwa din. Ayan, nakakatuwa po talaga sila mga makukulit. Yung papa din po niya is makulit din po minsan, di ba? Minsan is kumbaga nagpapatawa rin. So talagang nasa dugo na siguro nila yung pagiging palabiro at kumbaga nabibigyan ng kasiyahan sa mga tao. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.